Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon ang statement ng Philippine National Police tungkol sa kahandaan nila na humarap sa mga posibleng ikakaso sa kanila doon sa pag-aresto at pagdala kay PRRD sa Netherlands. Ito, may post ang GMA News. The Philippine National Police on Wednesday said its top officials are ready to face possible charges over the arrest of former President Rodrigo Duterte. So, basahin natin yung news mismo sa GMA News Online. Ito na po yung article na napublish. PNP, Marbel Torre prepared for possible charges over Duterte arrest by Jubilant Rita, GMA Integrated News, published April 30. So, kapon. So, ito yung statement ng PNP kasi yung nauna nag-press conference si Senator Amy na nagre-recommenda siya na masampaan ng kaso ang mga officials involved doon sa pag-aresto, pagbiyahe o pag-kidnap kay PRRD papuntang The Hague, Netherlands. So, Secretary Boyeng Rimulya, Secretary John Vic Rimulya, General Marbel, General Torre, and Ambassador Marcos Lacanilao. So, ito ang statement ng PNP spokesperson, si Brigadier General Jane Fajardo. Sabi niya, they are prepared to answer any and all charges before the proper forum. Okay? We have to reiterate, sabi niya, na ang naging papel lang, pakinggan niyo ito we have to reiterate na ang naging papel lang po ng PNP dito sa pag-aresto po ni dating Pangulong Duterte is we just extended assistance to the Philippine Center on Transnational Crime who requested na tulungan natin sila para implement ang kanilang red diffusion notice. Okay? They acted within the bounds of law and mandate of their office. Okay. So, kaya nga, ang findings ng committee ni Senator Amy, lumabag sila sa batas. Kaya, dadalhin ito sa korte o due process. So, I hope ang ombudsman mag-take immediate action dito sa recommendation ni Senator, sa committee ni Senator Amy. So, ito yung recommendation ng Senadora. In her recommendation, she said these PNP officials must be proved by the Ombudsman for various supposed violations. Ito yung alleged violation. Si Marbel, General Marbel, is arbitrary detention, violation of RA 3019 for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of law, rules, and regulations, or an offense in connection with the official duties of the latter, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interests of public service. General Torre, 2 counts of arbitrary detention for Duterte and former Executive Secretary Salvador Medaldea. Violation of RA 7438 for not allowing Duterte to be visited by Vice President Sara Duterte and for forcing Duterte's lawyers to leave him. Violation of RA 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbel or Interior Secretary Rimulya to perform an act in violation of law, rules, and regulation,
or an offense in connection with his official duties, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. So, ang madaming kaso ito, kung matuloy ito, maraming kasong isasampa kay General Torre. So, ano kaya ang mangyayari dito? Aksyonan ba ng ombudsman? So, it remains to be seen. Kasi ito, mga recommendations lang ito. So, tingnan natin kung anong mangyari. So, ayan, gusto ko lang i-share ang personal experiences ko, no? Yung mga ganyan, utos. Sinunod mong utos, kami nangyari. Mamaya, dahil sumunod ako sa utos, ako ang kinasuhan. Yung anti-illegal logging campaign noon ng gobyerno. Ito panahon GMA, President Arroyo. May kampanya against sa illegal logging. So, ang DNR nagpatulong sa AFP. So, ako naman nautosan na mag-assist ng anti-illegal logging operation. Nako, ako yung kawawang kinakasuhan. Mabuti na lang, nangyari sa akin is, tinulungan ako ng Philippine Army. Hindi nila ako pinabayan. Kaso ko sa korte, kaso ko sa ombudsman, kinasuhan ko at nalusutan ko lahat dahil yun, tinulungan ako ng leadership ng Philippine Army dahil ginawa ko lang yung dapat kong gawin. Wala akong nilabag na batas. Okay. Ganon din yung mga sundalo namin, yung anti-squatting operation kasi mga karamihang kampo ng military pinapasok ng squatter. Ayun. So may karoon ng demolition, na-involve ang sundalo. So ang kinakasuhan, yung mga sundalong na-involve. So most of the time, kawawa yung sundalo, kailan tinutulungan din sila. So dito, I don't know. Kung matuloy ang kaso na ito, ito akong lang, opinion ko lang ito, evaluation ko lang. Habang nandyan pang Marcos administration, palagay ko mahirap mag-prosper ang kaso na ito. Ang delikado sa 2028. Kung malusutan ni BP Inday Sara ang impeachment trial niya at mananalo siyang presidente sa 2028, yun na. Magpa-prosper na itong mga kasong ito. Kaya, ganyan talaga ang buhay. And I believe, nakahanda sina General Torre, General Marbil na harapin itong mga kaso na ito at the proper forum. Okay? So, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para maayos, ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang yero nga itabang sa mga tao nga kadtong daot na ilang balay. Ug abot na gid ang ilang yero. Ano ni sila ang tagaan. Kinain kan din Ikaw asaron kay para mabidyon ka. Salamat sa panalangin nga among madawat sa Ginoo. Sa labi na ang mga vlogger. Thank you dahil sa kuhan, aning panalangin. Di akan isanding no di at balay. Mangulan si Mabil. Wala itay. Ganda to mo. Itas ang kinabuhi, kura di katapusan.
Sa siyo ko. Pag-atag. Kaya masili lang pa doon na sa... Ikay ka diyan, ala. Nalipay. Ito ya. Kuya. Salamat tayo magbubaya sa ilagin na na. Salamat. Lagi ka na harap. Kaya ikaw ko, galo,